muli po, salubungin po natin ang isang malakas na palakpakan, ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara C. Duterte! Mga minamahal ko pong Batang Maynila, muli po, palakpakan po natin Vice President Sara Duterte! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Kinsay kasabot, dinhe. Sana all, no? I love you, Sarah! Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na mayor ng siyudad ng Maynila, Isko Moreno Banagoso. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil ipinahiram niya po ang inyong entablado at ang inyong mikropono para po sa mga senador ng Duterte. Maraming salamat, Mayor. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Maynila. Maraming salamat sa oras ninyo at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin at sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat. I love you! Madami sa inyo ang hindi pa, wala pa na nihapon, hindi pa na naghapunan. Marami sa inyo ang hindi pa naghapunan, hindi pa nakaluto,
At kanina pa dito, mainit, pero nandito kayo para sa amin at para sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod ko pong pagpapasalamat, I love you! mahal ko kayo, ma'am. Mahalin din natin patuloy ang ating mahal na inang bayan, ang Pilipinas. Guys, gihigong mata ka! I love you too. Sisterly love na ito, sis. Mahal ko kayo. Kaya ako nandito ngayon. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin. Papasalamat po kami sa pagmamahal at suporta na ipinapakita nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Marami po sa inyo ang nag-celebrate ng kanyang birthday noong March 28, 2025. At kami po ay taus-pusong nagpapasalamat at masaya dahil nakiisa kayo sa kanyang 80th birthday celebration. Dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old. Kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years. Ang susunod sa akin noong halalan ng 2022. Maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, ang aking pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang amin pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kaayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan, mga kaigsuunan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Daghan kayong salamat. Salamat po kayo! Ang susunod po ay mangangampanya po ako sa inyong lahat. Sandali lang. Tanggalin ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Tinanggal ko lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala namang kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira
sa gilid ng daan, kung saang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yaan nang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, alam nyo, paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na, nga naman, sige manig. Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Mura siyang matuwan. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Uy, kajig lang ba? Seryoso, seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy, ha? Kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung, hindi ko sinadya yun. Sinadya yun, ha? Pa-file na, kayo lahat, file ng sedition. Kayo dyan, may kaso na kayo bukas. Wait lang. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, silang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. Oh. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istoryan mo. So ako dito, kuyawaning inahang in English ay, we will just amend.
the economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko ba. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? 20 kilos bigas! Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Pa? Bangag! Yan yung unang. Lagi na lang tayo, bangag. Sorry, ma'am. Nambubudol. I'm sorry, ma'am. Kasi naman sabi ko, okay na. Alam nyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Butas! Oo. Butas! So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Unsa man sa to, akida. Diba? Boslot! Oo. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagdawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko, ma'am. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Humindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang tulungan ang Maynila para sa atin lahat?
Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, 'di ba? May edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan nyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? At sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? Baba, 1,000! 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 lang? Baba! Galing ang, bigas ang ano dito, palitan. Ilang kilo? 5 kilo, so magkano yun? 250? Mga 1,300 total na yon ng bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo eh. Tapos nung ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya kulang ang hingi ninyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. Oy, bumalik kayo sa tennis court, ha? O hindi pa lahat. Oh. Bumalik kayo sa tennis Bakit court. 1,300? Ang akap, magkano ba akap? Di ba 5,000? May bawas! Binibiyak! 3,000? Bawas! Binibiyak! Biyak na, biyak! May kaltas pa yon. Di ba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto, ha. Sana ako. Sa bilihan ng boto. Yan.
Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Never. Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi dapat kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat-dapat maging leader ng bayan natin? Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsihal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, smog. Yan ang kailangan ninyong isaisip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, ano yung isa? Check ko lang mo, nakikinig kayo? Ano yung isa? Oh, see? Hindi na nakikinig. Ha? Respeto. Nakakawala talaga ng respeto yun, ma'am, pag may palitan ng pera. Yung isa ay wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Political dynasty. Oy, grabe. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo. Anong wala pa? Ay, opo. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ano? Oh. Daniel, ano? Oh, ano yung isa? Check ko lang kung nakikinig ka. Alam niyo, hindi ito totoo na kilay ko ha. Drawing lang ito. Drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad na kilay. Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka kasi hindi ka makikita. So yung mga walang makeup at walang kilay dyan, hindi po kayo nakikita. Hindi namin kayo nakikita. Pero hindi joke yan ha, totoo yan, nangyari yan doon kanina kasi ayaw ko yung kilay. Drawing lang kasi, diba? Ano, wala? Wala. Pagpapasilaw sa pangalan. Respect. Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Pag kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina meron ilan dyan sa likod na pakisabi kamusta kay Tatay Digong.
Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sinasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun, siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko lagi, okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking. Iba po yung nanay niya. Tapos yan ang titi. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon nag-aantay na makalabas. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Sino yung isa? Totoo yan. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw niyo sa amin. Ninakaw niyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. Sa mga nangangamusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nalilito ka, ma'am. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Mabait to. Sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Ready na? Ang AVP? Okay. Thank you. Rate of poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about autonomy. Pagpapalilitan sa babae dahil naman sa konsehan sa droga. Ang bugbugin ng dalawa. Kasi nga ba at bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Kaya nga ba di sa abis? Kaya mga batang naglalandi nagkalat sa kitalang bakal. Ang pinagbabaray sa pagbuli ng pagkain sa kanilang mga para sa social media ito ang mapapalitan sa mga School is naging scavenging to American trabaho ang software at gumagamit ang madaling droga. good luck sa atin lahat. Sobrang happy ako dahil umupursiki ang RDB kahit sabihin natin maraming pinag-focus na aming pinag-focus sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa akin, pera na lang doon sa mga drug lords, mga drug dealers, ayaw din. Pero kami, lalo kami po, maraming kami lang. You're trying to be powerful and trying to be just a nobody. I used to describe the brightest father of mine, a guy named Bright. And in 2 days, I will be just
sweldo ng pulis pati militar. Ang gagawin laban sa kanilang dating commander in chief. Hindi kinain mo yan. Huwag kang maniwala ka. Hindi kinain mo. Ano ba ang damage ng government interest? Hintayin ko lang yung dalawang anak. Kung kaya mo, buwan na sa akin mo this battle ito. This is not the place for debate. Guys! Hindi po kanina. Hindi kayo sir. Hindi mo gusto na sa order. Pinigyan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bagang na namumuno sa kanila. Former Philippine Mayor Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court. Ang sira ng paghiyang ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lindab ang sambayan ng Pilipino. PRRD Home. Iniisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyon ito. Ayaw ng kasikasuhin, hindi sabihin, Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang pinili para sa isang kapayapa at nagkakaisang Pilipino. patapos ang paghiyak ng mga puso na dahil nagpapatuloy pa rin ang kasamaan habang nalulubog na ang inaronan. Bitawan ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Ang Dole at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa kapos ang kita program sa na nagamit na sa politika ang AKA. Hindi na pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, either 30-30 million, 90 million lahat from 30 million AIX or atap 30 million AIX and 30 million tutay. Sa kanyang labing 5 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakikita sa Davao City Representative Isidro Uña ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicameral Report ng 2025 National Budget na kanyang ilabag sa batas. Particular dito ay ang missing budget amounts sa Department of Agriculture at ang program funds na kanyang bilyon sa talaga. Ang mga instrumento ng pamilya, PRRD. Walang pagpigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, I get to live on the last day of my term. I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko maano yung taong binigyan nila ng pagmamahal sa akin. Totoo lang. Can save the Philippines. And now, vote Duterte.
Nung isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat na siya ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Grabe ang awkward talaga. Grabe. Awkward siya talaga. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko ha. Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Nahihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya, Buntong hininga. Bibi. yes ma'am. Ay, okay lang ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am. Na ano kasi ako ma'am na parang malunod gani. So talaga na. Nahilo. Nahilo. Nalulunod ako sa hangin ma'am. Pag may hangin. Nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bongo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.V. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 na senador ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Kailangan malayo at malaki ang boto ng isang senador para hindi siya mahabol nung dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022. Ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika at wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos
na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Amy Marcos. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba? Check ninyo ang pangako kung natupad ba bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba parang ano, yung politiko ba parang boyfriend yan ba? 'Di ba? Ang lalaki kapag nanliligaw, ibibigay sa isasabihin sa iyo ang lahat. Bibigay sa iyo ang lahat. Sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan, ano pa? Mahal na mahal kita, ano pa? Hindi kita pababayaan. Hanggang kamatayan! Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinaiyak. Iniwan. Pinabayaan. Sinaktan. Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Ayaw na, 1/4 na lang! Na hanggang ngayon 1/4 din! ay hindi pa naibibigay. 1/4 ma'am, 20! 20 ang 1/4! Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, Iboto! ma'am, alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni Nino. Alyansa! Na nangako ng na hindi. So, sino ang mga, alam nyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung congressman ninyo dito, hindi ko, alam nyo kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sobrang laki ng liig niya. Naiipit na yung boses niya. I love you guys! Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba?
yung congressman na pinili ninyo, simbak ko ng mga taga second district sa Kuan. Uy! Tara, puntahan natin sa tennis court! Inakusahan niya ako ng lahat. Inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, Hindi mo nga crocodile! saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumuka ang ilagay ninyo sa Congress ninyo. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Wow. Si Jose may kasalanan! Yan na ang sinasabi. Nasa uli ang pagsisisi, Vicky! Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan? Ng syudad ng Maynila? Di ba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Correct! Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido, kinaboto ko na ito. Bibi ka nga ngayon! Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo. Hindi natutupad. Okay ka na. Yan ang... kita niyo, nasaan na yung bansa natin ngayon? Nasa kangkungan na tayo. Ay, sorry. In-endorse ko din pala si BBM. Humingi ako ng patawad. Humingi ako ng patawad sa inyong lahat. Nasa uli ang pagsisisi! Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Ang sabi, manguli na ta, uy. Di pa mo manguli? Ang sadap. Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya na ito. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Wala pa. Ay. Sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte kayo ng Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Nagpapaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At
Yes, ma'am. Ngayon, pati ako, ma'am, nagising. Nagising ako, ma'am, na-impeach na ako. Yawa ng matawhanan ni May. Sira ng ano. Balikan mo na sa BBM. Oh. Brother Mimi, maganda ka pa din. Ano pa? Ano ba ang pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Ano sir, makukulong tayo niyan. Yung paalisin, palayasin, patalsikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Tatakbo ko ba sa 2028? Ay. Paano maka-uwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon, ma'am. Congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko na lang... Malampasan ko yung isang impeachment, yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Ginoo ko. Ano? Kaya, ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pasalamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, LED wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap maghanap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maghanap ng stage ngayon ha. Kahapon doon ako sa Bacolod. Meron na akong rally. Sabi ko, rally. Oo nga eh. Dalawang bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako kinakaya ng isa lang. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan na yung chair, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, kulang yan, kumuha ka ng isa, hindi ako kaya ng, isa lang, dapat dalawang bangko. Dalawa na yung rally, okay na. Pumayag na, ganito, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin. Dahil, dahil Duterte ka. Mahirap talaga maghanap ng stage ngayon. Bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa distrito ni si Joel Chua na. Sabi ni Joel Chua, sabi ko, the appointing authority of the Undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chua, the DepEd Secretary. Sabi ko, no! The President of the Philippines. Yan ang pinili ninyo. Bakit nagboto si Joel Chua noon? Bakit? Ikwento nyo nga sa akin. Saan kayo nakahanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag-a-appoint ng undersecretary ng isang departamento? Dito sa Maynila, mahanap niyo yan, si Joel Chua, doon sa distrito niya. Yan ang sinasabi ko. Dahil inendorso ng sikat at magaling na mayor, hindi niyo na inisip, tama ba na iboto ko itong tao na ito? Mukha yan ng distrito ninyo. Yan ang magsasalita para sa inyong lahat. Kaya siguraduhin ninyo maganda ang boses, may nalalaman, at may sinasabi.
ang inyong mga kandidato at mga leader. Dahil yan, muna inyong garbo dinhi sa inyong distrito. Yan ang pride ng inyong distrito, ng inyong syudad. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.